Awat nga Domingo, Mayo 18, ika-5 nga Domingo sa pagkabanhaw. And then our gospel reading, pasalamat na kay medyo bumpo na yun, no? Pag-explain mao'y crucial. No? Kaya medyo dili lang ingon na basta-basta tuhaon nato sa sumala diyan sa isulat sa pulong kundi matutanaon ang iyahang paugalingon nga theological dimension. So ang ato ang pagtuon ron sa gospel reading ng Sunday, medyo lahi-lahi of dimension kay mo sulod ka sa gitawag nitong theological nga paglantaw, no? Theological perspective. So ang atong gospel reading, John 13, then 31 to 33a, pero sa atong discussion, ato ang ibadayon ang kinatibukan na verse 33 until 35. Okay? Now, ang opening prayer sa misa o sa calling, dito tayo ang pagkapahiluna, no? Almighty, ever-living God, constantly accomplish the Paschal mystery within us. Now, ang pagtuman sa Misteryo Pascual, kung saan ni Misteryo Pascual, kung saan ni Paschal mystery, yeah, it's actually, no, tulog kabuok ang dimension sa Paschal mystery. Kaya mo man ni ang paghapwa sa kaugalingon sa Ginoo, sa anak sa Dios. So Paschal is passing over. It is mystery, kay pwede na itong mahisgutan, pero ano na ba'y mas labaw nga kahulugan kay misteryo man? So unsa ang tulo ka ang sa o ang tulo ka dimension sa Paschal mystery? Ang incarnation, gikan sa pagka-Diyos na himong tao. Kaya ang ikaduha nga mao'y base, ang iyang kamatayon, pag-antos, kamatayon o pagkabanhaw. Kanya ang katapusan kayugto sa Paschal mystery mo ang iyang ascension to heaven. Din siya gikan ato siya mabalik. No? So una, constantly accomplish the Paschal mystery within us. Now, it is not only about externals. Kinahanglan nga naagi ay kung sa kinahilakman gayon. That's why within us. And then what is the purpose? That those who were pleased to make new ang imong gipangbago in holy baptism may under your protective care bear much fruit and come to the joys of life eternal. No? So, kung anak o sugod sa kinahilagpan, in other words, mura na siya dinhi o diso na gitisok. Aron gikan sa kinahilagpan, mamunga. No? The external. And this is a very beautiful perspective tungod kay ang atong Ebanghelyo naghisgot o gugma. Okay? So, sa Cebuano, o Diyos nga nagahatag kadamo sa kaluwasan o pagkasinagop ng mga anak. Tanawa nga mamuangoron ang mga anak sa imong gugma. So, dinod kay ang translation sa Cebuano, the children of your love. Okay? O hatagi kami nga nagtuo, no, ang Kristo sa matuod na kagawasan kung sa langit na mo'y among kabilin na walay tinutuban. Okay, so medyo layo-layo o gamay sa paghubad, I don't know. Muna problema na mo sa translation sa Roman Missal. Kaya daghan tayo nga mga igamit na sa Bisan, Cebuano at least, nadayo kayo sa tanan mong balikon o basa sa Latin. No? So muna ako aning gituyo o buta ko sa aron mo masayon na ang atong Cebuano nga Roman Missal, itunggot ba na sa panahon pa ni Cardinal Vidal, pero wala siya higod na official yun. Pero wala man tayo lain na basihanan mo na nga mag-misa nga ng Cebuano, ang Roman Missal sa Cebuano nga existing translation nga itong katiton. Pero sa among nakita, daghan kayo nga mga di man lang simpiyan siguro kung dili kanang itawag nato o free translation. Basta lang ma-translate something like that. No? Kaya nga, I don't know kung sa ako na mahuwa, pero ang topic na yun, padayon gapon sa pagbubat. Anyway, that is the point.
magbasa gikan sa Acts chapter 4.